Kapitan, hindi na natin makokontrol to. Kailangan na nating umatras. Halos pasiga na sabi ni David habang nagpapaputok sa kawalan. Retreat, punta tayo sa lumang base. Nasa may itaas ng burol. Utos ni Kapitan Reyes habang pilit kinakaladkad ang ilang sugatan nilang kasama. Nagkaisa ang mga sundalo at rebelde, hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sa takot sa iisang kalaban. Tumatakbo sila pataas, paakyat sa makitid na trail. Madulas ang lupa, makapal ang hamog. Sa bawat hakbang, pakiramdam nila may humahawak sa kanilang likod. May mga nilalang na tila dumaraan sa tabi nila, malamig, parang hangin pero mabigat sa dibdib. Teka, may nawawala. Sigaw ni Lito, nang mapansing hindi na nila kasama si Jimenez. Lumingon si Reyes, na pamura sa loob. Hindi na sila pwedeng bumalik pa. Diretso, hindi na natin siya mababalikan. Ligtas muna tayo bago natin siya hanapin. Mariing sabi niya. Maya-maya, lumabas sila sa isang bahagi ng bundok na may sira-sirang bakod at wasak na gusali, ang lumang kampo ng mga sundalong nagbabantay noon laban sa mga rebelde noong dekada 2070. Ang mga pader ay may mga lumang bullet holes, may ilang lumang tents na halos matutamba na sa kalumaan. Pumasok sila sa pinakamalaking gusali, ang dati command post. Magsiyayos kayo, bilangin ang mga tao, utos ni Reyes. 1, 2, 3, 4, bulong ni David habang binibilang ang mga sundalo at rebelde. Kapitan, 8 lang tayo rito. May 3 nawala, si Jimenez, si Corporal Santos, at isang rebelde, sabi ni David, bakas ang takot. She asterisk T. Sana buhay pa sila, bulong ni Manalo. Habang nagpapahinga sila sa loob ng kampo, naririnig nila mula sa labas ang mga bulong, mga pag-iyak, at mga yapak na hindi nila makita kung sino ang may gawa. Parang may mga bata, Kapitan, sabi ng isang sundalo, nanginginig. Mga bulong ng mga patay, iyan ang sabi ng matatanda rito sa bundok, mahinang sagot ng isang rebelde, si Romy, habang nakatitig sa basag na bintana. Tahimik ang lahat, hanggang sa may marinig silang kumalabog sa itaas ng gusali, na parabang may naglalakad sa bubong. Thang, thang, thang. Parang mabigat, mabagal, 1, 2, 3 hakbang, hanggang sa tumigil. Lahat sila, hawak ang mga baril, nakatutok sa kisame. Pero walang gumagalaw. Titingin ko, hindi tayo nag-iisa dito, bulong ni Romy. Hindi nila alam kung anong nilalang ang nasa itaas nila, o kung ilan pa sila. Habang lahat ay nananahimik, pilit nilalabanan ang antok at takot, napansin ni David ang isang lumang kahon sa sulok ng command post. Natabunan na ito ng alikabok at kalawang na mga lata, pero bakas na parang may gumalaw dito kamakailan. Kap, may nahanap ako, sabi ni David, habang dahan-daw ang binubuksan ng kahon gamit ang dulo ng kanyang baril. Sa loob, naroon ang mga kupas na dokumento, sirang radyo, ilang lumang bala, at isang kwaderno na kulay itim, ang takip nito ay may nakaukit na TF. Bundok, 1978. Kinuha nila ang kwaderno at binuksan. May ilang pahina na halos mabura na, pero may isang pahina na malinaw pa rin ang sulat. Mas mahigit, 16 ng Abril taong 1978. Hindi ito rebelde, hindi tao ang lumalaban sa atin. Simula noong giniba namin ang bantayog, sa ituktok ng bundok, gabi-gabi na silang dumarating. Itim na mga anino, walang mukha, parang usok pero mabigat. Kinukuha nila ang mga tao, isa-isa. May mga kasamahan na naming nagising na wala ng kaluluwa sa katawan. Hindi kami pinalalabas ng bundok na ito. Huwag ninyong sirain ang kanilang mga sagradong lugar. Huwag kayong gagalaw sa kanilang punong bantay. Kung nakikita ninyo na sila, huli na ang lahat. Napatingin si David kay Kapitan Reyes, habang si Romy, ang rebelde, ay halos hindi makapagsalita. Kay Kapitan, ibig sabihin, hindi lang tayo ang naabutan ng ganito. Dati na to, bulong ni Romy. Sumilip sa labas si Sargento Manalo. Nakita niya sa malayo ang balangkas ng isang napakatandang puno, isang malaking balete, na tila pumapalibot sa isang maliit na altar sa gitna ng kagubatan. Kap, baka yon ang sinasabi nilang bantayog, sabi niya. Humugot ng malalim na hininga si Reyes. Kung gusto nating makalabas dito ng buhay, kailangan nating malaman kung anong ginawa nila noon, at baka kailangan nating itama.
Pero bago sila makapagplano, may narinig silang mahihinang bulong. Hindi sa labas, kundi mula mismo sa mga dingding ng gusali. Umuwi na kayo, ibalik ninyo ang kinuha ninyo. Hindi kayo makakatakas. Nagkatinginan sila, nanginginig, habang ang lamig ay parang yumayakap na sa kanilang mga buto. Kapitan, sabi ni David habang binabasa pa ang natitirang mga pahina ng kwaderno, marami pa pong sinulat dito, parang may mga ritual silang binanggit. Baka makatulong kung mahanap natin ang buong dokumento. Sumang-ayon si Kapitan Reyes, kailangan nilang maging mabilis, parang may kung anong humahabol sa kanila. Ganito ang plano, sabay tingin niya sa grupo. Manalo, Romy, David, sumama kayo sa akin. Pupunta tayo sa punong bantay. Si Morales, Mendoza, at Lito, kayo ang maiwan dito. Halugugin niyo ang buong kampo. Hanapin niyo kung anong makakatulong para makaalis tayo dito ng buhay. Nagsitango ang mga tauhan. Agad silang kumilos. Sa lumang kampo, habang naghalughog sina Morales, Mendoza, at Lito sa mga sirang cabinet at sira-sirang filing cabinet, nakahanap sila ng mas luma pang mga papel. Isang nakasulat sa matandang Tagalog. Mas mahigit kung sino man ang sumire sa punong bantay, dapat magsagawa ng pag-aalay upang sila ay patawarin. Ang hindi magsasoli, maliligaw sa dilim magpakailanman. Ano to? Bulalas ni Mendoza, parang sinaunang babala. Baka kailangan nating magbalik ng kung ano man ang kinuha. Sabi ni Morales, pero hindi nila alam kung ano ang kinuha. Biglang may marinig silang kaluskos. Isang anino ang dumaan sa pinto, mabilis, halos di makita. Nagkatinginan sila. Nakita mo yun? Bulong ni Lito. Oo, sagot ni Morales, habang hawak ang baril na nanginginig. Nagpasya silang ipunan ang lahat ng nahanap nila, at lumabas na ng gusali para habulin sina Kapitan. Sa kagubatan papunta sa punong bantay. Samantala, sina Kapitan Reyes naman ay pilit kinakapa ang daan sa gitna ng makapal na ulap at hamog. Ang lupa ay basa at madulas. May mga ugat na parang gustong kumapit sa kanilang mga paa. Kapitan, malapit na tayo, sabi ni Romy, itinuturo ang aninag ng malaking puno. Paglapit nila, napansin nila na ang punong bantay ay may mga nakasabit na lumang anteng-anteng, piraso ng damit, at mga lumang itak, mga alay ng mga tao noon. Pero, may bakas ng sirang bahagi sa altar. Parang may nawala, isang bato, o isang anteng-anteng, na dapat nandoon. She asterisk T, mura ni David. Ito yung sinira nila noon. Papalapit pa lang sila nang biglang umihip ang napakalamig na hangin. Mula sa gilid ng kagubatan, may makikita silang mga aninong nagsimulang lumabas, mabagal ang kilos, nakatitig lamang sa kanila. Itim, walang mukha, mahahaba ang mga kamay. Kapitan, hindi na tayo nag-iisa, bulong ni Manalo, habang itinutok ang kanyang baril sa isang aninong papalapit ng papalapit. Habang dahan-dahan nilang itinututok ang mga armas sa mga anino, nilabanan ni Kapitan Reyes ang kaba sa dibdib niya. Actress, huwag kayong basta-basta paputok. Utos niya sa mga kasama. Ang mga nilalang ay hindi sumugod. Nakatayo lamang sila, tahimik, para bang may hinihintay. Lumapit si Romy, nanginginig, hawak ang isang rosaryo na kanina pa niya hindi binitawan. Ano kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Tanong ni Romy sa nanginginig na tinig. Biglang, ang isa sa mga anino ay lumitaw sa harap nila, mas malinaw, may anyong parang tao. Makikita ang isang luma at sirang uniforme ng militar sa anyong nito, tagpi-tagpi at duguan. Isang basag at malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Kami, ang mga nauna sa inyo. Dumating kami, dala ang utos ng bayan. Subalit, kami ang nilamon ng kabundukan. Giniba nila ang sagradong bantayog, at bilang ganti, kami kinuha, sinaktan, at itinapon. Nagulat si Kapitan Reyes. Mga sundalo sila noon, bulong niya. Mga nauna sa amin. Ang anino ay muling nagsalita. Hanggang ngayon, hinihintay namin ang katarungan. Hanggang ngayon, hindi kami matahimik. Sumilay ang lungkot sa mukha ng mga sundalo. Hindi nila inaasahan na ang mga kalaban pala nila ay mga kapwa rin nila noon, mga kaluluwang iniwan at nakalimutan. Anong kailangan ninyo sa amin? Tanong ni David. Biglang umihip ang malamig na hangin. At may sumagot na halos hindi marinig. Isauli ninyo, ang kinuha. Itama ninyo, ang pagkakamali. Habang natulala ang grupo, dumating sina Morales, Mendoza, at Lito,
dala-dala ang mga papel at ang isang luma at sirang statue fragment, isang tipak ng bato na mukhang bahagi ng altar. Ano to, Kap? Nahanap namin sa ilalim ng barracks. Sabi ni Morales. Pagkakita ng mga anino sa tipak ng bato, lumakas ang kanilang bulong. Halos umuga ang paligid. Kapitan, baka ito ang kinuha noon. Sabi ni David. Habang dahan-dahan nilang itinututok ang mga armas sa mga anino, nilabanan ni Kapitan Reyes ang kaba sa dibdib niya. Atres, huwag kayong basta-basta paputok. Utos niya sa mga kasama. Ang mga nilalang ay hindi sumugod. Nakatayo lamang sila, tahimik, para bang may hinihintay. Lumapit si Romy, nanginginig, hawak ang isang rosaryo na kanina pa niya hindi binitawan. Ano kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Tanong ni Romy sa nanginginig na tinig. Biglang, ang isa sa mga anino ay lumitaw sa harap nila, mas malinaw, may anyong parang tao. Makikita ang isang luma at sirang uniforme ng militar sa anyong nito, tagpi-tagpi at duguan. Isang basag at malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Kami, ang mga nauna sa inyo. Dumating kami, dala ang utos ng bayan. Subalit, kami ang nilamon ng kabundukan. Giniba nila ang sagradong bantayog, at bilang ganti, kami kinuha, sinaktan, at itinapon. Nagulat si Kapitan Reyes. Mga sundalo sila noon, bulong niya. Mga nauna sa amin. Ang anino ay muling nagsalita. Hanggang ngayon, hinihintay namin ang katarungan. Hanggang ngayon, hindi kami matahimik. Sumilay ang lungkot sa mukha ng mga sundalo. Hindi nila inaasahan na ang mga kalaban pala nila ay mga kapwa rin nila noon, mga kaluluwang iniwan at nakalimutan. Anong kailangan ninyo sa amin? Tanong ni David. Biglang umihip ang malamig na hangin. At may sumagot na halos hindi marinig. Isauli ninyo, ang kinuha. Itama ninyo, ang pagkakamali. Habang natulala ang grupo, dumating sina Morales, Mendoza, at Lito, dala-dala ang mga papel at ang isang luma at sirang statue fragment, isang tipak ng bato na mukhang bahagi ng altar. Ano to, Kap? Nahanap namin sa ilalim ng barracks. Sabi ni Morales. Pagkakita ng mga anino sa tipak ng bato, lumakas ang kanilang bulong. Halos umuga ang paligid. Kapitan, baka ito ang kinuha noon. Sabi ni David.